Ito ang mga the best na payo sa taong gustong mag-improve ang buhay. Una, save, save, save. Tama, mag-ipon ng pera, mag-save. Kahit magkano pa yan, mag-save ka. Turuan ang sarili na mag-save. Turuan ang sarili, meaning disiplinahin ang sarili. Kung sapat lang ang kita, gumawa ng racket at ang makukuha mo doon, yun ang isave mo. Yun ang gawin mong savings kasi nga, you never know. Again, kahit papaano, mag-save. Pangalawa, makinig ka sa magulang mo. Tama, sila ang nagpalaki sa'yo. Walang nakakakilala sa'yo sa mundong ito kundi sila. Alam nila kung paano ka mag-isip at dumiskarte sa buhay. Hindi naman masama kung paminsan-minsan tawagan at kausapin sila para sa isang payo. Gawing practice dahil they will also feel good about it. Pangatlo, piliin ang mga kaibigan. Noon pa man ito na ang bilin ng ating mga matatanda, ng magulang, ng mga lolo't lola. Piliin ang mga kaibigan na ilalagay mo sa buhay mo dahil ikaw ang produkto ng mga taong inilalagay mo sa buhay mo. Pwede mo ring idasal sa Diyos na ilagay niya ang mga tamang kaibigan sa buhay mo. Pang-apat, paminsan-minsan matutong mag-isa. Yes, may mga bagay sa ating buhay at pangyayari na kailangan nating mag-isa. Nagawin at pagplanuhan ang isang bagay ng ikaw lang. Madalas, magbibigay ng responsibilidad ang mga ito. Well, sa totoo lang, hindi ka naman nag-iisa. Andiyan ang Diyos para i-guide ka sa tama at tahimik na trabaho. Panglima, matutong makinig sa Diyos. Kilala mo pa ba ang boses niya? Kilala mo pa ba ang guidance niya? Baka naman sa sobrang dami ng nag-a-advise sa'yo, ay hindi mo na naririnig ang Diyos. Lalo na sa dasal. Mas maiging tumahimik minsan para marinig at maramdaman mo ang presensya niya. Mas madalas kumunik sa Kanya, lalo na sa mga panahon ngayon. Gawing practice o gawin ng madalas. Maging clear sana ang linya mo papunta sa Kanya para mas marinig mo siya ng malinaw na malinaw.